Ay, magandang gabi ho mga boss. Mag-file na ako si Trillanes ng ngayon, ng plunder laban kay Bongbong. Ay, Bongbong kay ito. Si Bongo. Oh, ha? Ito na ho mga pre, no? Trillanes sumarap sa media. Oh. Meron ho itong 33,000 views ha. 5 hours ako lang ho. Oh. Nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo, at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito at nagsimula ito nung mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos, nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya. Ito naman ho yung sagot ni Bongo dito kay Trillanes, no mga friend. Dito ho tayo medyo magpo-focus. Yung kay Senador Trillanes, given na yan matagal na ho talaga niyang parang ayaw niya talagang tong mga to dahil alam niyo si Senador Trillanes, tukayo ko yan saan rin ho yan mga boss. Talagang galit ho sa korap at hindi ho malinis yung tao. Wala ho kasong korupsyon di ba? Yun nga, kukudit dito dahil nga galit sa korap oo. Ito si Bongo, ang pinakamatinong, si Mr. Malas Sakit. Ito, tiray. We have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point. Puto, tibay mo, Bongo baselessness Puta na. Hindi naman basta siguro abogado ni Tocayo Sonny Trillanes. Hindi naman basta siya pwede magsampa ng ganyan. At may resibo Bongo. Kailangan may resibo ka rin isasagupa dyan. Tuloy. For the ombudsman and not on media anymore, I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Philippines. Puta, may pasaring na agad kay Ombudsman Remulla. Ibig mo sabihin, pag hindi pumabo sa'yo, sabihin mo naman, hindi fair. Talaga kayo mga kampo ni Duterte, tuloy. I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Ganon? Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Nakakulong na. Sa dahig pa nakakulong. Special pa yung kulungan. Nung amo mo na kurakot at magnanakaw. At mamamatay tao pa. Crimes against humanity. At pag talagang tignan mo mga friend. Pag ang kalangitan, ang tadhana ang naghatol. Puta na walang mayaman. Hindi ba? Tuloy. Ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Huwag kang mag-alala, Bongo. Dapat hindi ka dyan nagpapaliwanag Dapat, pag pinatawag ka na sa korte, walang silbihan, pero palikingin natin yung daldal mo. Kung ilihis yung issue dito, tumbukin po yung dapat tumbukin. Napapansin ko. Kaya nga tinutumbukan ni Sonny Trillanes kasi 7 bilyon ang nagtampisaw sa pera ng bayan ng panahon ni Digong. Yung kampay mong isa, si Pulong. Malapit na rin 51 billion. Sige, tuloy. Parang
naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no, na sinusunod o playbook. As a Filipino, Narinig ko na yung playbook na yan kay Sara Duterte eh. Itong lahi nito. Tuloy. Welcome to Algoland. as a Filipino, Pilipino ka I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Sinisik na nga nila yung truth. Tanga rin tungat na to. Sinisik na nila yung truth. Yung katotohanan. Kaya nga sinampangan ng kaso para malaman yung katotohanan. Matagal na yan kay Trillanes. Hindi pa presidente si PBBM. Talagang inaano na ni Trillanes sa mga kakurapan ninyo. Mag-aamo. Tuloy. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan. Hindi kami naniniwala. Naniniwala pala kami kay Trillanes. Nananakot pa to eh. Sa maniwala kahit sa hindi, Sabi niya, puta, tibay nito yung chick na to. Mas gugulo po ang bayan. Bakit? Magulo na po ngayon. Mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang tao niyan. Ganon? Baka matutuwa. Ewan ko sino magagalit, Itong tao na to, mga boss, hindi kilala to eh. Out of nowhere, biglang naging presidente nga itong si Digong. Doon, lumabas na to. Anino to eh. Anino ni Digong to. Aga na sa likod to eh. Tapos pinatakbong senador, nanalo. Pagkatapos, patatakboy masana presidente ito eh. Nung hilong-talilong sila noon, hindi nila malaman kung sino ang tatakbong presidente. Dahil ayaw nitong si Digong kay Bongbong. Dahil nga, he is a weak leader. At saka Shashabu, mga kung ano pigdadaldal niya. Tapos, bandang uli, partner din ng anak niyang may sira. Di ba? Yun. Ang una pinagpapail ni Bato. Nito si Bongo. Si Digong. Bato, file ka presidente. File si Bato. File. Bato, atras. Kami na nga ni Bongo. Sila, dalawa. Si Bongo presidente, si Digong ang vice president. Nung panahon. Ang gugulan nila. Ano ba nangyari yun? Tuloy, Bongo. Magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli. Tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth. Kaya ka nga kinakasuhan para malaman ang katotohanan. Tanga nito. Not the script. If there's any. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Binabasa niya hindi kagaya ni Sonny Trillanes na nasa utak niya lang walang binabasa. Kaya inaarap niya mga media. Lahat na sinasabi ni Tocayo Sonny Trillanes, wala akong binabasa. Nandito lahat sa utak niya. Eto, tignan mo. Tsura. Ayan. Nagbabasa yan. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson, another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Diba ang flood control scandal? Mga ghost projects, mga... Hoy! Kung magsalita ka, kala mo napakalinis yung administrasyon ng amo mo. Tanga nito. Kaya nga iniimbestigahan mula nung panahon ng amo mo hanggang sa panahon nitong si PBBM. Huwag ka nga, Bongo. Tuloy. Anomalous projects, mga substandard projects, yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Yun na naman. Pabalik-balik. Napapansin ko, talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one with the Filipinos. Paulit-ulit, Bongo, no? Ginugulo yung katotohanan. Gusto nga ng Pilipinos na mataman talaga kung anong katotohanan. Di kung hindi totoong walang yaka at magnanakaw ka, na plunderer kayo, na mag-amo, di sumagot kayo sa korte. Di ba? Anong ginugulo?
Tuloy. in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Paulit-ulit. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanak. Oo, paulit-ulit. Kukulungin ka talaga. Kaya galing-galingan mo sagot, no? Oh. Sa kanina naman po, sa final sa amin, Oh. ni dating Pangulong Duterte Oh, at sa kapamilya ko, oh. to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka, Sasagutin ka ni ano niyan. Sasagutin ka ni Sunny Trillanes niyan. Tukayo ko yata yan. Barking at the wrong tree, Tignan natin galing mo. Eto mga friend, pagsubok na naman to kay Boying. Ombudsman ngayon, no? Dahil sa kanya ipapile ito, no? At ito, pag ito pinalusot si Bongo, yan! At dinismiss ang kasong ipinile ni Sunny Trillanes, yan, totoo sinasabi mo, Bongo. Magkakagulo tao. Tuloy. talaga bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Tanga, may nagkakaso na dun. Sa'yo walang nagkakaso. Sa inyo ng amo mo, walang magkaso. Ang matapang na nagkakaso, yung tukayo ko, si Sunny Trillanes. Tanga-tanga nito. Yung mga sinasabi mo, kinasuhan na yan. Kita mo na. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo. Sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari. Sabit ka nga. Tinuturo ka ni Diskaya. Nakasama ka. Tigil ka. Sila mismo yung may kontrata. Sila yung mismong kumikita. Sila yung contractor. Sila pa yung congressman. Bongo, para magkaalaman, isubmit mo na yung salin mo. Si Senadora Risa Ontiveros nagsubmit na. Si Ping Lacson nagsubmit na. Isubmit mo na yung salin mo para magkaalaman kung ikaw talaga malinis. Simple-simple. Hindi ka naglilis tuloy mo. Yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato. Lahat na lang ng mga sinasabi, Senator Bato, Chavit Singson, puta, isang grupo kayo Lahat kayo puro tama, wala kayong mali. Ungas. Noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Magpakita ka ng resibo, hindi pwede puro daldal. Hindi kagaya ni Tocayo Sunny Trillanes. May resibo. 7 bilyon, Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Yan na naman. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script. Kaya ka kinakasuhan, tanga naman ito. Seek the truth, not the script. Ay, nako, Bongo. Tuloy. Not the playbook. Playbook na. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Kinakasuhan na nga, tanga. Huwag mong ilihis. Sagutin mo yung ipapasa. Yung plunder na isasampa sa'yo. No bail yan, no bail. Kala nyo, araw-araw, Pasko, Sige. Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya. Ba't pilit yung Sino? Sabihin mo. Buhaya ka ng buhaya Nakakulong na sa dahig yung isang buhaya. Si Lolong. tatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Hindi. Nasa na po? Ang hinahanap nitong isumbong mo sa Pangulo, yung mga nagnakaw magmula sa panahon ni Duterte. Huwag mong ilihis. Magpaliwanag ka sa korte. Para ka si Villanueva. Iisa tumbok nitong mga hype na to. Sa totoo lang tuloy. Ikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Hinahanda na nga.
at kakasuhan na. Eh ikaw, ba't ibig mo sabihin, maliit ka? Sabagay, maliit yata itong tao na to, no? Oo. Tsura, oh. Ang galing nila mag-poker face, no? Oh. Sangkot sa flood control. Oh. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Oh. Inaantay po ng tao. Dali Pag lang. inilihis niyo po ang katotohanan, Na naman, hindi lihis, tinutumbok nga ni, kaya kasi ng panang kaso, para sa katotohanan, tanga-tanga ka naman. magulo po ito. Gulo talaga. Magulo po ito. Totoong magulo yan. Tama ka. Pag walang nangyari dito sa kasong ito na isampan ni Sunny Trillanes sa ombudsman, talagang gulo to. Malamang ha? Oh. Kailangan ganda-ganda mo paliwanag mo. Sasagot ka riyan. At Ata, isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycle lumang tugtugin. Lumang tugtugin pa itong inchik na ito, ha? Lumang script, ha? na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. Marami ko sinasabi ito kayo, pinupinturahan mo rin ng maitim ito. Ito kayo, Sunny Trillanes. Eh di pag pininturahan ka, tanga, maligo ka, ganun, para pumuti ka ulit. Tuloy. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Puta. Ano kaya, mga friend, kung magkaroon tayo ng Torre Barbie. Torre, binigyan mo kayo, si Baste, na yung mga boxing tournament, kakasakaya kay Sunny Trillanes to. Boxing, kikita na naman sa Araneta Coliseum, di ba? Malaman natin kung gaano katapang tong gago to. Tagabili lang ng maruya ni Las Cañas to, Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ikaw naman, ano naman ang layunin mo? Sabi ko siya, tanga-tanga kay. Proteksyonan si Duterte, ang mga Duterte, di ba? Saka si Sara Duterte, yung mga mga amo mo, di ba? Tuloy mo, Bongo. Ang dapat kasuhan ay ang mga financials kasi sila po yung totoong Binabasa mga pa. nagnakaw. Di po ako magnanakaw. Hindi ka magnanakaw. Sabi mo. Paliwanag mo yun. Kung bakit meron ka bilyon-bilyon yung namunini talaga to mga pre nung panahon ni Digong. Oo. Kaya nga dapat lahat ng mga nakadikit kay Digong makakita sa alin nun. Lalo na si Martires. Diba? Yung mga pinag-appoint ni ang dami, mga general na nasa likod niya nung panahon ng tawag ito, war against drugs niya kuno, di ba? Tuloy. Hindi po ako kontraktor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. Nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. Bongo for President. Nangangampanya ka naman na bata. Tuloy mo. At may delikadesa po ako. Yan Yung prinsipyo ko po sa buhay. Yan ang prinsipyo mo. Pagtanggol mo si Duterte, prinsipyo mo yun. Yung amo mong nagpapatay ng libu-libong tao, prinsipyo ko sinasabi mo dyan. Baliw. yan po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira. Bilyanueva dating mo, hype ka. Tuloy. Tatrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayan Talagang hindi nawawala yung malasakit no? Serbisyo at malasakit. Pilipino. Tingnan niyo lang po kung hindi ba recycled ito. Rehash. Rehas 2018, 2018. September of 2018. September of 2018. Panahon pa nung amo mo yan. Kayo-kayo pa yan. Ungas. September of 2018. Tinitira ka na. Tinitira na kayo ni Sunny Trillanes. Pero wala nangyayari.
Kaya ngayon, 2025 na, tagal. 2018. 7 taon na. Saka na naman ulit nagsampa ng kaso si Senador Trillanes, no? O, tuloy mo. Bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file, unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon, siniraan na niya ako. Siya pang senador noon, no? Ako hindi pa, kandidato pa lang. Same issue. Same issue, ah. Noong 2021, akala naman niya natatakbo ako. Oh. 2021, hindi pa rin nakaupo yata si PBBM, di ba? Oh. Matagal ka nang inaano. Oh. Wag mong ilihis ang issue, ikaw naglilihis eh. Matagal ka nang tinitira, kaya lang hindi makaporma dahil nga yung amo mo nakabalagbag ngayon. Yung amo mo hindi nakabalagbag, nakakulong. Tuloy mo, Bongo. Same issue. Same issue. July of 2021. Oh. Lahat Kung hindi totoo siya sabi ni Tocayo Sani Trillanes, sinampahan mo na sana ng kaso, tanga. Pinakulong mo na sana ng mga panahon na yun, 2018. Amo mo yung nakaupo, sinampahan mo na sana ng kaso. Di ba? Wala eh. Oh, tuloy. Yung sinampang kaso ni Pulong na libel, dismiss. Oh. Pero sa Davao, may probable cause. Pagdating sa ombudsman din yata, oh, dinismiss. Oh, tuloy. year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, Oh. July 6 of 2024. Same issue. Same. Yung suot niya, ngayong araw na ito, Pati suot nung nito kayo sa Trillanes, pinapansin mo, wala kang pambiling pera, di nga nagnakaw. Buti ka pa, parating iba-iba barong mo, iba-iba Amerikana mo, o iba-iba rilong mo, di ba? Ito kayo ko, hindi magnanakaw eh. O, tuloy mo, magnanakaw, Bongo. ito, July of 2024, last year po ito. Oh. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay, ng suot niya ngayon. Wala kang pambili. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Oh, pati brief. Ginamit muli. Pati brief niyan, Yun rehas. pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Oh, hindi. Para siya ang pumuti. Nagpolo na nga siya ng puti para pumuti, kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay Ano? dumi. Alam nyo, Napakalinis ng hangarin niya. Kailangang malaman ng katotohanan. Sinabi mo na nga, di ba? Eh di kung wala kang kasalanan, diligtas ka. Ganun lang yung Bongo. Huwag kang iyak ng iyak. Ah, tuloy. nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, Tangina, baka pamilya niya po hindi. Naku, Nabalitaan tayo noon, may nabalitaan. Chismis na naman to. May nabalitaan daw tong gago. Ay, Bongo. Oh. Ano nabalitaan mo? mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. Oo, tatay mo rin. Sasagutin ka ni Tocayo dyan. Ha? Wala ka resibo, ha? Tocayo, sampahan mo pa to. Baka pwede pang libel to. Naging dealer daw. Nabalitaan daw niya, dealer yung tatay mo ng Armed Forces, ng baril. Tuloy. At nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga Nagkakasino pa raw yung tatay mo. Tocayo, ghost rin na. Yun ang nabalitaan ko noon. anong boss? Anong boss? Kung may kailangan may resibo, hindi pwede chismis, Bongo. So, sana naman Ano? tingnan mo ng mabuti kung Alin? sino yung walang delikadesa sa atin. Ayan, magandang tanong mga ka-warriors. Sino ba ang may delikadesa para sa inyo? Si Bongo o si Tocayo Sani Trillanes? Ha? Maganda. Bukas may sagot to yung mga ka-warriors ko. O, tuloy. Baliw. Ay, baliw. Bongo. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects? Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Kung negosyante yung... Kung may nakawan eh. Nakawan nga pinag-uusapan, tanga.
Yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po ang pamilya ko. Lahat. Ang initial ng negosyo ng pamilya mo, Christopher Lawrence Bongo na agad. Ha? Tesoro Bongo. Ganun ba? Hindi ka pa pinapanganak, negosyante ka ng arod. Ha? Meron ka ng negosyo. Bait ng tatay mo, ha? Tuloy. Lahat tayo may kamag-anak na negosyante. 1993, may negosyo sila. Yung kamag-anak ko, si Grace Singsay, magnanakaw. Hindi negosyan. Magaling siya. Tuloy. Wala pa po ako kay Mayor Rodrigo Duterte noon, may negosyo na sila. Pero noong 1998, at isa po sa akin naging kondisyon, nung nagtrabaho po ako kay Mayor Duterte, sabi ko, pag pumasok po ng City Hall, yung kamag-anak ko, I will resign. Ayaw ko po magnegosyo sila sa City Hall. Kaya pala ang daming project ng pamilya mo sa Davao. Ayon sa reklamong isinampa ni Tocayo Sani Trillanes. Doon ka magpaliwanag, Bongo. 7 bilyon ang papaliwanag mo. May papel, may papel. Tuloy. Dahil I observe delikadesa at ayaw ko po ng conflict of interest. Nung naging Kung may delikadesa ka, hindi mo pagtatanggol si Duterte na nagpapatay ng libo-libong tao. Ganun lang yun. Tigilan mo mga Pilipino. Inchik talaga presidente siya, 2016, dala-dala ko po ito. Alin? Hindi po sila nakakapasok ng Malacanang. Hindi po ako pumapayag. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Nakinabang ba? Teka. Tama ba yung ginagawa mo? Bago. Tinatanong mo yung sarili mo. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Sasagot ka sa tanong mo? Hindi. Gago talaga to. Nakialam ba ako sa negosyo nila? Hindi. Tinatanong yung sarili niya. Sinasagot din niya. Sira ulo. Diba? Tuloy. Ako, hindi. No, hindi. At binigyan ko ba sila ng pabor for government contracts? Hindi po. Hindi po. Because I observe delikadesa at hindi po sila nakakalapit sa akin, hindi ko naman po mapili ang... Hindi naman kailangan lumapit sa'yo, Bongo. Tawag lang, okay na. Nak. Okay ba? Nakakausap mo na ba yung amo mo? Okay na yung Opa. Planchado na. Di ba? Kung nga kami niloloko. Mag-anak ko, lahat dinadamay na nga ngayon. Ano? Baka sa susunod, lolo ko na idamay nila. Pwede. Baka pwede nyo imbestigahan kung Filipino citizen ang lolo nito. Baka incheck. Baka alien to eh. Hindi ko po mapili ang kamag-anak ko. Hindi to titigil si Trillanes. Ako nga rin eh. Kung napipili ko lang yung ipag ko, tinapon ko na itong hype natin eh. Tuloy. Hindi ko mapili eh. Ng kapatid ng asawa ko eh. Pagtsagaan mo, di ba? Mamaya may vlog ako dyan. Pipilitin ko. Tuloy, gago. Ay, gago. Bongo. Sabi ko nga, taon-taon niyang gagawin yan. Hindi yan titigil hanggat palitan ko siguro ang aking kamag-anak o kunin ng Panginoon ang aking mga kamag-anak. Di nga. Pucha, may Panginoon ka na naman. Ang layo ng to mga pre, Malayo ho yung pinagsasatsat niya tungkol doon sa demanda ni Sani Trillanes sa kanya, saka sa pamilya niya. Hindi. May ebidensya. Bongo, yun ang gigibain mo, hindi yung mag-iiyak ka dyan. Magpakita ka ng ebidensya mo, kontrahin mo yung ipapile sa yung kaso, plunder. Hindi na titigil yan. At paulit-ulit na magiging issue niyan. Ngayon pa ba titigil yan? Kung nasa nung presidente yung amo mo, hindi ka na kinatakutan yan. Ngayon ka pa ba titigilan ng Tocayo ko? Gwapo. Trillanes. Tuloy. Pero importante rito, magkakaroon po ako ng pagkakataon na sagutin po ito. Dahil ako mismo, Paulit-ulit. hindi po ako papayag Hindi ka papayag. na magninegosyo po ang aking pamilya sa gobyerno. At hindi Kailangan ipakita mo yung mga salin ninyo para matapos na kwento, Bongo. Hindi puro daldal. Hindi po ako
Ano? bibigay ng pabor sa kanila. Ganon? Hindi lang natin mapigilan kung sino sa ating mga kamag-anak ang magninegosyo. As long as wala akong ginawa na bigyan sila ng pabor at hindi po ako nakinabang at hindi ko po ginamit ang aking Sa korte ka magpaliwanag. Atong klase ng mga tao to. posisyon para mabigyan po ng pabor ang aking pamilya. Ganon? Ginamit ko lang po ang aking posisyon Mga ka-warriors, naniniwala ba kayo dito? Sabi ito. Comment lang ha. sa pagsiservisyo, Sa malasakit. pagmamalasakit at pagtulong po Sabi ko na nga sa po, ating mga malasakit. kababayang Tagay na. Pilipino. Bongo Malinis for po ang President. aking konsensya Malinis. mula noon hanggang ngayon. May delikadesa po ako. Baka masama ka pa. Bagman ka ni Duterte ayon kay Garma, ha? Baka masama ka pa sa ICC, ha? Meron ka ng kaso dito, kaso ka pa doon. Buti nakakatulog pa itong mga hype na to, no? Sa totoo lang. Tuloy. Yan po ang pwede kong pangalagaan at ipagmalaki sa inyo ang aking pangalan po. At isang probinsyano lamang po ako. Hindi ko po sasayangin. Narinig ko na yan, probinsyano na yan, putik ka. Si Duterte, yun din siya sabi. Probinsyano lang daw siya na natutulog sa Kulambo. Kailangan ma-lifestyle check to. Ombudsman Rimulya. Lahat itong pamilya na to, dahil yun nga, walang negosyo, lalo yung mga Duterte, di ba mga friend? Walang negosyo kundi politika. Oo. Tuloy. Yung tiwala binigay nyo sa akin. Hindi po ako corrupt. At ako po'y taus-pusong nagsiservisyo lamang sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya pakiusap ko lang po, ang issue po dito Ano? ay ang Flood control. corruption sa gobyerno. Ayun. Ang issue po dito, ang Kaya yun din naman ang issue ni Tocayo Sani Trillanes sa inyo eh. Yung corruption nyo. Tanga-tanga naman ito. Oh. flood control. Ang issue po dito, anomalous projects. Ang issue po dito, ghost projects. Nasa na po yun dapat panagutin? Iniimbestiga pa nga ng ICI. Nag-iimbestiga pa. So naman. At saka yun nga, iniimbestigahan ka na rin kasi corrupt ka eh. Sabi ni Trillanes, di ba? Tuloy. Hintay po ng ating mga kababayan. Ah. Ayoko na pong aksayahin yung panahon. Sayang yung oras natin. Sayang din ang sweldo sa ng bayan Pilipinas. Senador ka, yan lang pala ingangakak mo dyan. Sana nagtrabaho ka na lang. Lang ito. Pumunta ka sa mga remote area, doon ka nagdadaldal. Tuloy. Dito. Sana makapagtrabaho na tayo. Mas malaga sa akin ang trabaho, ang serbisyo, at ang Malasakit. kapakanan ng mga Pilipino. Malasakit. Alam naman po ng taong bayan kung sino po yung nagtatrabaho at alam po ng taong bayan kung sino po yung Alam na talaga namin kung ano kayo. Ewan ko nga paano pa kayo nananalo eh. Hindi naman kayo senador ng Pilipinas eh. Kayo ay senador ni Duterte. Meron kaya kayo Duterte Black. Ha? Tuloy. sabi ng totoo. Totoo. Ako, Ikaw. sipag, more serbisyo at malasakit ang Yan, pagtutuunan malasakit ko ng naman. pansin. Simula noon hanggang ngayon, yan naman po ang aking ginagawa. At alam po ng Pilipino kung sino yung nagsiservisyo at nagtatrabaho. Paulit-ulit. Nasa Pilipino na po yan kung kanino po kayo maniwala. Mga Pilipino, pwede kayong mag-comment. Kanino ba kayo naniniwala? Ito? Okay, Sani Trillanes. Walang record po Sani Trillanes sa pagnanakaw. Wala, At kailanman hindi yan yumuko sa halimaw na si Digong Duterte. At mga Duterte, hindi. Oo. Binangga sila, maski pa nasa tapang talaga nito kayo. Tuloy mo, baliw. Nasa sa inyo na po yan. Buti alam mo. Mga kababayan ko, Ano? patuloy nating labanan ng korupsyon sa gobyerno. Paulit. Please lang, labanan natin. Matagal na kayong kinakalaban ni Sani Trillanes, hindi lang ngayon, 2018 pa, ikaw na nga nagsabi, di ba? Tama na nga. Ano na ho yun? Tawag dito. Puro ganun lang po yun, oo. Makikita nyo kung anong uri ng ano to si Bongo, no? Mag-showbiz muna ho tayo, ha? Mga friend, bago tayo mag-collab. Ito,
Derek biglang nag-post ng umiiyak, may problema. May problema na nga ba kay Ellen? Kawawa naman yung idol ko. Ayan o, tingnan nyo ang inabot niya dahil kay mga babae kayo. Bait-bait ni Derek, ah. Scariest to face. Nag-viral agad ang video na inupload ni Derek Ramsey sa kanyang page. Kitang-kita sa clip ang matinding pag-iyak ng aktor na agad nagdulot ng iba't ibang reaksyon online. Ayon sa mga netizens, konektado raw ito sa mga issue na pinagdadaanan nila ngayon ni Ellen Adarna. Marami Ang takin mo yan, Ellen, ginawa mo kay matapos mo siyang talagang matindi yung sakit ng iniwan ni Ellen Adarna kay kay Derek Ramsey para humagulgul ng ganito. Sabi ng naaawa naman ako sa iyo, Derek. Ikaw naman kasi nandyan na nga si mayroong hiwalay na Ellen Adarna, Derek Ramsey. Mayroon naman kasi ibang babae ito kung bakit alam siguro si Ellen Adarna may gayuma ng mga boss. Tuloy. nagtatanong kung may problema na nga ba sa kanilang relasyon, lalo't kilalang isa sila sa pinaka-solid na couple sa showbiz. Dahil dito, umani ng libu-libong komento at shares ang video, patunay na ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon ni Derek. Ramdam kita, Derek. The hardest and scariest to face. Nag-viral agad ang video na inupload ni Derek Ramsey sa kanyang page. Kitang-kita sa clip ang matinding pag-iyak ng aktor na agad nagdulot ng iba't ibang reaksyon online. Ayon sa mga netizens, konektado raw ito sa mga issue na pinagdadaanan nila ngayon ni Ellen Adarna. Marami ang nagtatanong kung may problema. Putik. Sana hindi mo na pinost yan, Derek. O naman, machong-macho ka tapos papakita mo yung mahagulgul ko sa isang babae lang. Hindi na kita idol, Derek. Magkulab na tayo. Maraming babae, Derek. Kaganda mong lalaki, aatu-atungal ka ng ganyan. Huwag ganyan. Popost mo pa. Sana sa banyo mo na lang doon ka na naghahagulgul sa banyo mo, ganun. Huwag naman kasi ganun, mga kababaihan. Huwag kaming pinapaiyak. Tapos nyo kaming papakulay naman ako ng buhok bukas, mga boss. Handa na si Mr. sa totoo lang. Raul Villanata, shout out. Ha? Greetings, Kuya Rox, at sa inyo may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit, Yan na kaya ang katapusan ni Chavit. Plunder ito, walang piyansa. Malamang. Yan ang diyan natin makikita kung ano ang ni Ombudsman Remulla, ha? Kung gaano kahusay at kaparehas. Ha? Huwag mong bibiguin ng mga taong umaasa. Ha? Dapat talaga yung mga kampo ni Digong na yan, matapos yan bago dumating ang eleksyon ng 2028. Ha? Sumagot si 3J Siopo, ha? Ang simula ng kanyang katapusan, talagang hindi araw-araw Pasko, totoo. Yan, pre, ha? Raul ulit, sigurado ang abogado ni Chavit kundi si Topacio o di kaya si Fortun, mga abogado ng mga kampo ng demonyo. Java Alvaro, shout out, ha? Hindi, baka si si Turon. Si Turon. Si Atty. Turon. Hanggang ngayon, pinapadisbar pa si Remulla. Dahil asang-asa si Turon na kanila ang Supreme Court. Ha? Good evening, Sir Rox. God bless po sa inyo ng pamilya mo. God bless, Jab Alvaro. Miguel Edwin Mike, shout out, my friend. Librado Lutubigo, blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dapat lang masabit yang si Sabit Este Chavit, isang wala ring sawa sa politika. Totoo. Sarap ang pera sa politika eh. Magnakaw ka na, honorable ka pa. Said, shout out. Sir Rox, kata-kata kayang mga alibay ni Sabit? Talaga. Kata-kata talaga yan. Kababalaghan. Chavit Singson ng Ilocos Sur. I-extort mo. Daming buhaya ni Chavit. Baka pakain ka ng buhaya. David Ali Mendoza. Good evening po, Karos. Marangkada na naman yang si Sabit Singson. Sabi niya, extortionist daw yung babae. Yung gulang niya na yan, papayag ba siya? Parang tanga, no? David.
At saka bakit ka magbibigay ng pera? Eh di guilty ka na nga. Mga ginawa kang, may ginawa kang anomalya. Yun nga, gano'n lang kasimple, di ba? Wala kang kasalanan, tapos kikikilang ka, bibigay ka. Ano ka, tanga? Tanda mo na yan. Leo Prenol Lanesa, shoutout. Wala ang Diyos sa Pilipinas. Nandito siya sa Europe. Ganon? Di buong mundo. Ang Panginoon. Isa nga lang ang Diyos, di ba? David Alvin Mendoza. Karox, nagkakandabulol itong si Sabit. Di malaman kung ano o paano gagawing pagsisinungaling. Totoo yan. 3J Shop. Sabi ko, 3J Shop na. Tawa. Yung script, hindi na ayos na maigi. Ano ba? Siya ba ang bumili o siya ang bumili ng property? Nagkakandaduling na si Sabit. Shabit. Di mabasa mabuti yung script. Totoo yan, friend. Wala na to. Diyan pa lang yan. Lalo na pag nakakorte yan. Jopil, shout out. Diyos ko, dapat matagal nang humihimas na rehas na bakal niya si Sabit Singson. Mga ganyang tao, hindi dapat hinahayaang mamamayagpag sa mundo ng pagiging lingkod bayan. Ang interes niyan ay walang iba kundi payamanin ang kanyang sarili gamit ang kaba ng bayan. Totoo yan, Jopil. Ang ayon ako sa iyo. Kalat ni Baya, shout out Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Paano ako maniniwala dito kay Chabit na binibigyan daw niya ito ng pera at humihingi daw ng ito ng ilang beses at extortionist lang ito? Bakit siya magbibigay dito kung wala siyang ginagawang mali? Yon. Kung totoo din ang na-extortionist ang taong ito, bakit di niya umalma, diba? At una sa lahat, sa sobrang gulang ni Chabit nito, ewan ko ba? Alam mo si Chabit, akala niya lahat ng kausap niya, tanga. No? O Celita Mabait, shout out. Serapin Divina, shout out. Buti na nga sa kanya. Siya bumaboy sa Pilipinas. Loko yan, matanda na yan. Mismo. Pati 14 anyos, binira nito Nung kina-interview ni Chris Aquino to, tinanong siya, ang ganda ng babae. Nakakita raw niya sa piyesta. At mula noon, ang ganda talaga, artistahin. Nung ini-interview siya ni Chris Aquino, Sherry Jaser, 14. Nung napatungan niya yung babae, ganda. Good provider naman daw kasi sabi ng babae, ni-interview ni Chris Aquino yung babae. Good provider naman daw, lahat, bibigay daw. Siya yaman, di ba? Sherry Jaser. Sino nga naman ang magpapail ng kaso sa mga alagad ni Duterte? Lalo na dyan kay Sabit, Singson. Yung kay former Senator Trillanes, wala nga nangyayari sa mga sinampa niyang kaso sa gobyerno ni Duterte. Ala Duterte din ang style ni Singson. Ano ka, Rox? Oo. Siya pa daw ang lugi, Karox. Naku po, may mangyari kaya dyan sa kaso niyan, Karox? Palagi ko wala. Let's keep our fingers crossed, Shirley Jaser. Pero mukhang parehas tayo ng amoy. Shirley ulit Pero ito na yata ang katapusan ng mga magnanakaw, Karox. Malamang, sana nga. Pero sa akin, basta may natira pang Duterte na makakatakbo sa national election sa 2028. Lahat ito ng mga nangyayari sa administrasyon na ito ay isang hiwaga comics lang. Lugi ang si Juan de la Cruz pag walang talaga billion, almost trillion ang hinahanap na pera. Diskaya pa lang yan paano yung mga nasa likod ni Diskaya? Hindi naman magkakaganyan yung Diskaya na yan nang walang suporta, diba? Ted, sana tuluyan sumabit si Chabit. Shout out, Ted. Ted ulit, ang maganda sa mga Duterte ay yumayaman pag nadikit sa kanila. Yun nga, ngunit ang masama, kung hindi ka makulong, ay mababaliw ka tulad ni Roque at iba pa. Ang yaman-yaman pero nababaliw at pwedeng makulong. Diba? Tapos sila Ted ulit, Isang kapalpakan na naman ang ginawa nitong si Joel Islaing sa budget hearing para DPWH. Biro mong isingit niya ang reklamo niya sa pagkakadawit sa flood control. Nagrereklamo siya na wala daw siyang kinalaman at na-frame up daw siya. Sagot tuloy ng kanya ni Bin Season. Di pa tapos ang investigasyon. Iimbestigahan din ng ICI ang Blue Ribbon na to at ito.
3J Siop na naman. Yun nga wala na sa hulog ito si Joe Liar. Ang pinag-uusapan ni budget, kamukat-mukat mo, flood control issue. Pag guilty talaga, hindi mapakali. Totoo yan. Halatang halata tuloy yung mga ungas di ba? Ay, may vlog si Mike Cervera. Maria Luisa Alipada, shout out. Sinungaling yan. Baliktad ata takot mga taga Ilocos Sur sa kanya. Totoo. Laki ng takot ng tao sa kanya sa Ilocos Sur, biglang siya i-extort siya, kikikilan siya. Tangin na katok yung gago. Mary Lebron, shout out. Odelia Alpilor, shout out. Tama lang sa kanya yan, Xerox. Parang kabuti tapos mag-aasik lang ng lagim. Tanda na di pa manahimik. Siya mismo nagpabisto ng sarili niya. Ang tawag dyan karma. Ang daming balita ng dahil sa kasakiman kasakiman sa kapangyarihan ng mga Dutertaning, laki ng pagsisisi niya. Salamat, Xerox. Ingat po. God bless po. God bless, Valeria. Prince Erwin sa pedo. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out. Annalisa Apolinar, shout out ha. Sabi ni Prince Erwin, naku Xerox naman. It's about time na po. Masyado na po siyang nakakasulasok at nakakarimarim. Huwag siyang sobrang epal. Ano po? Sa dami po ng kanyang kasalanan sa mundo, lalo na po sa Diyos, Xerox. Ako po'y nananawagan sa aming John Lloyd ng Cavite chapter. Ano po? Wala na pong maraming patumpik-tumpik pa. Nasa iyo na Sir John Lloyd ang superpower na mahiwagang bato. Biyabitin mo na po agad yung mga yan po at manahimik na. Para manahimik na. Dahil sa siya ay grabing yaman, dahil sa sobrang grabing kurakot at pangdidenggoy sa sambayan ng Pilipino. Akala niya po siguro si Superman at Mr. Untouchable. Totoo, ha? Hoy, Mr. Kadire, dumating na ang araw ng paghuhukom at paniningil sa'yo. Nayawa ka. Huwag mong daanin sa yabang ang bunganga mo. Harapin mo ang kaso mo. Masyado ka ng sobrang perwisyo sa taong bayan, leche ka. Hindi lahat ng tao at bagay sa mundo ay kayang tapatan ng kayabangan mo at ng mga perang galing sa pandarambong mo. Naniningil na ang tadhana, kaya umayos ka ungas. Maswerte ka lang kasi nahihiga ka sa salapi, nabisit ka. Siguro kung naging ordinaryong sorbitero ka lang, tas ganyan ang angas mo, malamang sir, manyakol. Matagal ka na nilang pinagpahinga ng may bulak sa ilong, ha? At matagal ka na rin siguradong alikabok ka na lang. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, umpisahan mo ng magpenitensya. Samahan mo na si Kibulok sa kanyang kaharian, ngayon. Isa-isa na kayong nalalagas na parang dahon ng katuray. Ang inyong pinakapinuno ay andun na lang sa isang sulok para na lang kabuting nangunguluntoy. Ang mga taong masyadong mas matalino pa sa Diyos. Totoo yan. Walang pakundangan sa kapwa. Dapat sa inyo binibitay o binibit ng patiwarik. Mas masahol pa kayo sa galising aso. Masyado ang kadiri. Leche, kinam. Galit na naman ang Tia Deli. 3J Show po. Naku, siguradong may comment na naman itong 3J Shop na ito bukas. Yung mga macho yung idol ko. Pinahagulgol mo, Ellen Adarna ka matapos kang mahalin. Maski may anak ka na. Kinakasalang ka. 3J Shop May sabit si Chabit. Kasi naman, Xerox, ang daldal ng daldal. Napansin tuloy siya ng nasampahan ng kaso. Kung siya ba tumahimik na lang, di sana tahimik ang buhay niya kahit alam niyang madlang people ang karakas niya. Hindi, maski na tumahimik pa siya, sasampahan din talaga siya ng kaso ng babae, galit na galit At kilalang kilala siya kung anong uring tao siya dahil taga ron sa Ilocos Sur. Diba? Doon na siguro tumanda yung babae na yun Takim yung mga kinaso sa kanya. Ang ganda ho ng topic na Atty. Bueno tungkol ho dyan sa sinampang kaso sa Kisabit. Mukhang sasabit talaga.
JC Hope ulit, oh. Kasi, Sir Rox, feeling talaga ni Shabit, powerful pa rin siya. Yun mismo. Mayaman kasi at maraming guns, gold. Pero meron talaga sa buhay natin na darating talaga ang kahit may datong ka pa, wala ring magagawang kapag wala ka na sa power. Hindi niya kakampi ang nakaupo sa Malacanang. Talak siya ng talak laban kay BBM. Nagpapapansin. Ayan, napansin na siya. Kaya bubusisiin ang kanyang plunder sa Ilocos Sur. Kung ikaw ba naman nanahimik na lang, ini-enjoy mo ang datong mo, di ka pa rin kontento. Ayan, may problema ka tuloy ngayon. At hindi basta problema, ayon kay Atty. Bueno. Ha? PJ Shop ulit, oh. Si Rox, sinong iloloko doon si Sabit? Ikaw ba naman magpapalugi ng bentahan sa uri ni Chabit? Magpapaloko sa bentahan? Excuse me, di nga umubra si Erap sa kanya dahil sa kasikiman niya, eh. Si Erap pang nakulong pero siya laya. Tapos sasabihin niya na nagpalugi siya ng 600 milyon, 600 million, si Rox. Ang nalugi daw sa kanya. Sinong iloloko mo? Huwag kami. Hindi kami DDS na di nag-iisip. Kaya nga tatanga-tanga akala niya na hiniwala sa kanya, eh. Ha? Marilo Pabianak, shout out. Ha? Eman Escalona, shout out. Panahon ng mga kurap ngayon. Akala nyo may forever. Pangungurakot nyo sa kaba ng bayan, pero dumating na ang pagpapanagot sa pag-abuso ninyo sa mga Pilipino. Galingan nyo na lang pagdepensa sa court. Gamitin nyo, bilyonis nyo. Hay, tuloy na sana ang pagtutuos ng mga ito. Good night po tayo sa mga warriors. God bless as always. God bless, Marilo Castro. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Gracia, Adoracion Di Maranan, shout out, ha. Bentores, oh. Mirna Regalado, makakalimutan ko yun. Alam niya na may anomalya siya, kaya siya nagbibigay ng pera. Totoo yun, di ba? El Mundo Cheng, shout out. Batang Blooming Treat, kamusta kaya yun? Wala. Bentores, oh. Matagal lang nabubuhay si Chabit sa Curaco mismo. Bentores ulit, oh. Mabuti nga binitawan siya ni BBM katapusan nga ng Curaco ni Chabit. Erlinda Aquino, shout out. Hindi ako naniniwala kay Sabit. Para din siyang si Digong yan. Totoo. Romeo Calusa, shout out. Gandang gabi, Karox. Awan waning ni Chabit lansot nga lakay. Ano kaya paluin kita sa ulo? Puro kangaw-ngaw. Yan. Sabit ka ngayon sa plunder. Nobel yan. Sabi nga niya Tony Bueno. Jopil mo, sabi ni Jopil. Bongo equals kalaboso. Saan ka ngayon, bonggago? Isa kang unggoy, bonggago. Hayop ka, matalino ka naman daw ang matching ay naiisan din. Tapos na ang maliligayang araw mo, bongo. Jopil mo. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Sana matapos na. Ombudsman Rimulya. Ngayon dapat sana nga manatili ka pa rin malakas sa dami ng pero hindi naman mahirap yung investigasyon dyan dahil talagang kagaya kay Senator Trillanes, tad-tad ng ebidensya yun. God bless mga boss. Good night.